Hey mga brods, ay alam ko nga isa po sa mga pinakahinihintay nyo yung pagbabalik po ni Mikey Williams ngayong All-Filipino Cup dahil nga struggling na ang TNT Tropang Giga. Yun nga, pinagtatatalo pa nga sila ng Blackwater Bossing at tapos muntik-muntikan pang matalo dun sa Terra Firma Jeep kahapon. So ngayong All-Filipino Cup, dito kasi napakampyon ni Mikey Williams ang TNT Tropang Giga noong 2021. Tapos siya pa ang finals MVP ng TNT that time. Kaya nga ngayong All-Filipino Cup, balak nilang ibalik ito pong si Mikey Williams. Ang kaso nga lang mga brods, ito pong management ng TNT, parang ayon na talaga nila kay Mikey Williams dahil yun nga, sa ensayo hindi nga rin nagpapakita pa. So mahirap yun para sa TNT management na bibigyan na sana nila ng chance si Mikey Williams pero hindi naman sumisipot. So bali ang gagawin dito mga brods ng TNT, lalong-lalo na nasa kanila pa rin naman ang rights ni Mikey Williams, ay pwede nila itong ibalik dito sa kanilang lineup tapos iti-trade nila ito sa kabilang team. So ito nga, may mga teams na rin na interesado. Siyempre sa galing ba naman ni Mikey Williams, may mga teams din talaga na magkakagusto rin sa kanya. Isa na dito ang SMB mga kabrods. Gusto nga ng SMB ma-i-trade na rin yung mga ibang point guards dito para nga maganda ang offer nila dito kay Mikey Williams dahil alam naman natin si Mikey, ang taas ng value niyan mga brods. Pero yung capability ni Mikey Williams, alam naman natin yung ano binibigay niya sa table mga kabrods sa mga stats. Lalong-lalo na, pwede pang magkaroon ng championship again. Ito pong si Mikey Williams sa PBA, lalong-lalo na kapag nasa SMB pa siya. So malakas ng SMB, silang All-Filipino Cup defending champions. Kaya gusto nilang ibalik or kunin ito pong si Mikey Williams. So sayang din kasi yung talent ni Mikey Williams, natitenga siya, hindi siya makapaglaro sa ibang liga. Lalong-lalo na, meron pa siyang rights dito sa TNT Tropang Giga unless i-release siya ng TNT, doon siya makakapaglaro ng ibang liga mga brods. Pero wala hindi pa. Medyo iniipit pa siya ng TNT Tropang Giga para naman magtanda ito pong si Mikey Williams. At isa pa dito mga brods, kilala rin si Mikey Williams sa mga players na talagang gustong-gusto ng malaking sahod dito sa PBA. So syempre, nasanay rin siguro ito sa ibang bansa na malaki ang kanyang sahod pero pagdating niya ng pro dito sa Pinas ay nanibago siya sa sahod dito mga kabrods sa TNT Tropang Giga. Biruin nyo mga kabrods sabi nga nila milyones na kada buwan binibigay dito ng TNT Tropang Giga plus bonuses pa dito plus yung mga MVP bonuses pa niya. Hindi pa rin sapat yun kay Mikey Williams. So mga brods, nahihirapan ng TNT dahil sakit sa ulo talaga si Mikey Williams. Yung tipong binigay na lahat kay Mikey Williams, lahat ng mga malalaking pera na naibigay ng TNT management hindi pa rin sapat yun para sa kanya. So ito pong SMB, ang lalaki rin naman kasi ng mga binibigay na ito sa mga players na ito, ng mga SMB players, lalong-lalo na kakakampiyon lang ng SMB ng Commissioner's Cup, di ba mga brods? Kaya malaki-laki ang salary cap ngayon ng SMB, lalong-lalo na All-Filipino Cup pa, malaki-laki ang kanilang pera ngayon, lalong-lalo na walang import, walang gastos dito sa mga bawat kuponan natin ngayon. Kaya pwede itong si Mikey Williams, ang pwede nilang kunin mga brods dito sa TNT Tropang Giga. Ang kaso nga lang, pinakatanong talaga ng lahat, sino ang bibitawan ng SMB? Alang-alang lang makuha nilang isang Mikey Williams. Dahil syempre, bibigyan mo ito ng magandang offer dahil kapag naagawan ka or naunahan ka ng mga ibang kuponan dyan na magagandang offer, manghihinayang talagang SMB dito. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba sa lahat ng mga SMB fans, sino ang dapat bitawan ng SMB na kanilang pinaplano na ngayon para makuha si Mikey Williams? So comment mo lang pinyaman dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga ka-broad. Speaking of mga nagbubuhat ng mga kupunan, ito pong si Stephen Holt. Ang ganda ng tinatakbo ng laro ngayon ng Terra Firma Jeep. Kaso nga lang natalo sila sa TNT Tropang Giga. Pero ito pong si Stephen Holt ang isa sa mga highest scorer nila na may 24 points against TNT Tropang Giga. Biruin nyo, hirap na hirap ng TNT sa Terra Firma. Samantala diba? Bino-blowout game lang ito ng mga bawat kupunan ng mga powerhouse team na like TNT Tropang Giga. Pero ngayon nadidikitan na ng Terra Firma and muntik pang matalo ang TNT Tropang Giga dito kahapon mga bros dahil ito pong si Stephen Holt ang isa nga sa mga nagpapakamot ulo dito sa TNT Tropang Giga. Kaya nga naman sa galing ni Stephen Holt sa Terra Firma Jeep mga bros na may 2-1 na standing ngayon, mga bros, may mga teams din na nagkaka-interest sa kanya. Bali-balita nga, gusto ng SMB ito pong si Holt. Pero kung nakuha naman ng SMB ang rights ni Mikey Williams sa TNT at ma-i-trade nila yon, talagang hindi na nila
kukulitin ang Terra Firma Jeep dahil syempre may Mikey Williams ng SMB. So ito na nga, ang Ginebra naman ang may balak nga kumuha dito kay Stephen Holt, mga kabrods, dahil binabalak nga ng Barangay Ginebra San Miguel na kumuha or ibalik ito pong si Arven Tolentino from Northport, Batangas. Pero hindi pa nga ito makuha ng Barangay Ginebra San Miguel dahil hindi pa nga napayag ang Northport. Kaya ito pong Terra Firma Jeep na isa po sa mga farm team dito sa PBA, balak nga itong kunin ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero syempre mga brods, ang Terra Firma ngayon, syempre nag 2-1 standing na ngayon. Biruin nyo, unang dalawang laro ng Terra Firma nakapanalo sila ng 2 agad. Kaya nga parang manghihinayang ito pong Terra Firma management kung bibitawan nila ito pong si Stephen Holt. So sayang din kasi yung momentum ng Terra Firma Jeep kung mawawala pang isang Stephen Holt tapos ang ipapalit mo dito yung mga bench player lang ng Barangay Ginebra San Miguel. So ito nga mga kabrods, dapat ang ipalit dito ng Barangay Ginebra San Miguel ay isang reliable, valuable na player din para naman pantay-pantay na ang mga kupunan dito sa PBA. So wala na masyadong mahihinang team dapat. So kung ito pong si Stephen Holt ang kukunin ng Barangay Ginebra San Miguel, siguro ang mga katumbas nito like Jamie Malonzo na. Para nga naman hindi na magkakaroon ng mga lopsided trades mga kabrods. So kung si Stephen Holt marami ang mga pwedeng i-trade dito ng Barangay Ginebra San Miguel. Pero sa lahat ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo sino ba ang mga ka-value dito ni Stephen Holt sa lineup ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel? Dahil ito pong Ginebra, alam naman natin na gusto rin talaga nilang mag-add ng mga additional shooting guard or point guard. And alam naman natin si Coach Tim Cone, paborito nito yung mga matataas na point guard like itong si Stephen Holt na 6'4 point guard. Grabe rin gumalaw. Talagang makikita mo mismatch na agad sa guard position kapag nagda-drive na ito pong si Stephen Holt dahil ang laki talaga niya bilang isang point guard dito sa PBA. So ito nga mga brods, ito pong si Stephen Holt kasi pwede niya itong mapakampyon at matulungan ang Ginebra na makabawi ngayong All Filipino Cup. Dahil sa lakas ba naman ni Stephen Holt, makakatulong talaga ito ng malaki sa Barangay Ginebra San Miguel na makuha ito pong titulo ng SMB na syempre sunip sila last conference sa Commissioner's Cup, which is ang Ginebra ang may hawak ng titulo na yun nung Commissioner's Cup pero nakuha ito ng SMB. So ang SMB may hawak ngayon ng All Filipino Cup. Gusto naman itong dungisan din ng Barangay Ginebra San Miguel. So gustong bumawi ng Ginebra. Kaya magpapalakas sila ng lineup. Tapos ang kanilang point guard or former MVP na point guard, ito pong si Scottie Thompson, may back injury pang nararamdaman at yun nga, hindi pa alam kung kailan ito makakabalik. Kaya kailangan ng Ginebra ng mga ganitong point guard like Stephen Holt. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, ito po bang si Stephen Holt babagay ba ito sa Barangay Ginebra San Miguel at sino ang dapat i-trade ng Barangay Ginebra San Miguel para nga makuha nila ito pong 6'4 point guard, first pick ng Terra Firma Jeep? Dahil syempre mga brods, dapat fair ang trade na ito para naman pantay-pantay na ang mga teams dito sa PBA dahil umaangat ng Terra Firma. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Overrated Highlights lang. I'm out.